sa kada oras kag adlaw, nahamtang sa palad ko ikaw, di ka na sa akon Okay, good evening, good evening. Maayong gabi sa tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. And evenly outside the country, nagakalipay gid ang inyo kubos nga alagad. Sa liwat, makaupod ako sa inyo sa aton naman nga program. It's Friday nga edition sa aton nga 3-piece, no? Ang pagpanamyaw or pa-shoutout. And also brothers and sisters, pagpamalandong sa mga pulong kag subong man pangamuyo. Alright, so butangan naton dira ang aton nga caption about cure or God's cure for overthinking, no? Hindi ba lang kung kaysa naga-overthink kita. Kag usually among ini ang masakit kag problema sang aton nga mga pamatanon or mga young people aton inatun-an sa sining nga gabi. Welcome gid sa tanan nga nagaupod sa aton nga program. Sa kay brother Dariel, no, Bungay, thank you for watching. Dira sa Kabankalan, sa kay manang Rodita Silda pud kinong tito, nagapregig kami sa imo nung tito. Magpaayo ikaw agod nga makakita-anay naman kita sa pagsimba. Sa kay Fee, no, Tabuhara, dira sa may issue. Salamat gid sang imo nga pag upod sa aton nga program. Also sa kay Junalyn Librando, pud kay Nunoy, kag sa bugos ngit nga panimalay. Salamat gid. And shout out lang da sa kay Carol, no, Taton Iglesia kag sa Panimalay Iglesia. Naga-live man ini siya kag kabay pang Ginoo magapakamayo sa imo Carol kag sa imo man bugos nga panimalay. Good evening man sa kay Chay Ligaya Sumungsong, upod sa kay Brother Jig kag sa bugos gid nga panimalay. Again, don't forget to share, no, sa aton nga live streaming sa sining nga gabi kay may madamo kita nga pagatun-an and we will be studying about overthinking. Good evening man sa kay Brother Janly Humalon, no? Brother Janly Humalon diri sa may ibabaw. Salamat gid sa imo nga pag-upod sa sining nga gabi. Upod sa imo asawa, sa imo kabataan, kag sa bugos gid nga panimalay. Good evening also sa kay Brother Samuel Tiad. Upod sa kay Sister Malo, sa inyong mga kabataan nga nagaupod gid as always sa aton nga live streaming. Good evening man sa kay Manong Dondon ni Fras. Nong Dondon, kitaon gid si Manang Bert ang iyang profile. Kag salamat gid nga makaupdanay kita sa sining nga gabi. Now, sa sining nga gabi, salamat gid sa mga kauturan nga padayon nga nagaupod sa aton nga program. Kag yes, sa mga higala nato diha sa Cebu may gabi kaninyo. And also, no, sa sining nga gabi sa kay Chiska Lisas dira sa may Abaca. Good evening sa imo. Kag kamusta lang da sa Panimalay Lisas, no? Kabay pang Ginoo magapakamaayo gid sa inyo. Good evening man sa kay Sister Gladys Mamigo Kabutan dira sa may Tabuk Suba.
Kumusta lang na sa akon amigo nga pastor, sa imo nga mother, kay Sister Meride, kag sa bugos gid nga panimalay. Good evening man sa kay Brother Ernst, no? Kevin Alisen, upod kay Crystal, sa kay Tintin, kag sa bugos gid nga panimalay. Thank you for watching sa Sining nga Gabi. Now, sa Sining nga Gabi, aton nga pagatun-an ang Philippians chapter 4. Kag again, no, sa mga nagaupod sa aton nga pagtuon sa Sining nga Gabi, no, kabay pa nga inyo gid i-share kag inyo gid nga pamatian ang aton nga pagtuon, kay I believe magahatag ini sa mga pagpakamaayo, no, sa aton nga pagpangabuhi. Kag don't forget, no, nga mag-share kag like kag mag-comment, no, sa aton nga comment section. Libre lang gid ni, no, ang aton nga pagtuon sa Sining nga Gabi. Kag good evening man, no, sa kay Manang Cleanor. Salamat gid nga makaupdanay kita Sining nga Gabi. Thank you so much. And good evening man sa kay Ma'am Sho, no, Skyler Bustilio Tauban is also watching. Salamat gid sa imong pagupod. And also sa kay Gingging Sulweta dira sa may issue. Salamat gid sa imong pagupod sa aton nga program. Good evening man sa kay Sis Haviliana D. Sai. Good evening gid. Good evening sa kay Manang Marilo Lama-Lama is also watching. Kabay pang Ginoo magapakamayo sa imo nang Mar. And good evening man sa kay Manang Fima Banay upod kay Manong Pidik, no. Salamat gid nga makapdanay kita. Kag kabay pa nga ang Dios magapakamaayo sa aton nga pagtuon sa Sining nga Gabi. Alright, basaw na ako ng Philippians chapter 4. Kag kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton nga pagtuon sa Sining nga Gabi. Magasugod kita sa verse 6 hasta ini sa verse 8. Verse 9 I mean. Kag pamatii lang ninyo maayo. Siling niya, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Take note of that. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Verse 9, those things, take note of that, which you have both learned and received, heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Kanami, bala abyan kang mga inigugma, siningin hambal ni Apostle Paul. Now, kabalo bala ka mo, nga sa Sining nga Gabi, sa pagatunan naton ang word nga overthinking. Yes, whether we like it or not, kalabanan, especially ang mga kabataan in today's generations, permi naga-overthink. Kagayhan, sa Sining nga Gabi, pila sa inyo ang naga-overthink. Now, mamangkot ka mo sa akon, Pastor, saan o nagakatabo ang overthinking? Ang overthinking nagakatabo kon ara sa imo ang wala klaro nga desisyon sa imo kabuhi. That is why hindi ka magdesisyon dayon, kag sige mo balikon imo huna-una, ilabi na gid ang mga posible nga resulta kag sala nga desisyon nimo. Ikadua, may kahadlok ka kung ano ang result. Nagakadlok ka nga maguba ang isa ka butang or maguba ang relasyon, gani ginausisa mo pirmi ang mga detalye. That is why naga-overthink ikaw. Ano pagid? May trauma. By the way, when we talk about overthinking is ang sobra nga pagpaminsar or pagpangunahuna. Now anyway, some of us may aragid man mga trauma or masakit nga na-experiensyahan sang una. Kag ang mga natabo sang una, ginabalik-balikan mo, kag nahadlok ka nga basi matabo liwat. Nagasulo dayon ang ginatawag overthinking, nagasulubra ang imo nga pangunahuna.
And sometimes nagaabot man ang ginatawag overthinking kon perpekto ang imo ginapaminsar nga dapat nimo ngay muon gusto mo perpekto gid. Tandaan mo, no one is perfect. Tandaan ta gid na. And then hindi ka kampante o kulang ka sa pagsalig sa imo kaugalingon, lack of confidence ikaw. That is why nag-overthink ikaw. Kay tandaan naton kag sa hindi kung kulang ka sa self-confidence, pirmi mo ginapaminsar nga basi bala sala ang imo desisyon o basi bala matabo ning ang mga bagay and so on and so forth. Matunan ta na karon. And sometimes naga-overthink kita kung grabe kita ka-stress or kapoy kita maayo. Kapoy ang aton lawas, kapoy ang aton pangunahuna. That is why I would like to tell you sa siningi gabi, kung stress ka or kapoy ka, mas dasig ka mag-overthink kay hindi ka makafocus sang maayo nga mga butang. Kailain yang imo pangunahuna mo. Amo na nga sa sining nga Biblia, ang overthinking isa ka normal nga reaction sang aton huna-huna. Pero tandaan nato ni, kung sobra na makadala ini sang stress. I don't know if you agree sa akon sa sining nga gabi. Sigurado gid nga makadala ini sang stress, mas stress ikaw. And not only nga mas stress ka, maga-worry ka ara sa imo ang ginatawag anxiety or worry. Kag probably iban sa aton hindi maayo ang pamatsyag. Naaabyan ka ginigugma nga ang overthinking or ang sobra nga pagpangunahuna kag sobra nga pagpaminsar hindi maayo. Kay tandaan naton wala labot nga nagadala ini sang stress, anxiety or worry, hindi mangin maayo ang aton pamatsyag. Nagadala man ini sang kadlok kag nagakuha ini, take note sang aton kalinong kag kalipay sa tagipusoon. Ginakuha niya gali ang aton nga kalipay, ang kalinong nga ara sa sulod sang aton tagipuson, ginakuha sang ginatawag overthinking. Kay dira na lang man nagalibot-libot ang imo nga pinsar mo. Kay nga nagakahadlok ka, ilabi na gid sa mga butang nga wala pa matabo. Ang rason kay gusto mo kontrolon ang mga butang nga hindi mabalaan kag hindi mo makontrol bisan pa ang wala mo nabalaan nga matabo. Tandaan mo, hindi ka Diyos kag wala ka sang gahom pareho sang Diyos nga nakahibalo sang tanan. Especially ang matabo sa palaabuton. Butang tagina sa aton tagipusoon kag pangunahuna. Number 2, diri man naton makita nga naga-overthink kita. It is because kulang kita sa pagtuo o kon pagsalig sa Diyos. Wala naton ginabutang ang aton nga pagsalig, ang aton nga pagtuo sa sinang matudtuod kag buhi nga Dios nga nakahibalo sang tanan hambal na akong kagina. Kag ang masubo pa mo ini abyan ho, mas nagasalig kita sa aton kaugalingon kaysa saad sang Dios. Hindi ba? Nagasalig kita iya sang aton kaugalingon, sang aton abilidad, sang aton ikasarang rather than sa ikasarang sang Dios kag sa mga promisa sang Dios. Aton ginapermitan naan nga ang promisa sang Dios hindi kaangay sa promisa sang tawo. That always made to be broken. Ang promisa ya sang Dios tuod kag wala iya abyan kag ginigugma. Nagakapaslaw ang saad sang Dios. Kagina nag-mention ako nga sometimes ginabasol nato ng aton mga nagliligad. Ilabi na gid ang mga kapaslawan or ang mga sala nga nahimo naton ng mga failures. You know what abyan, once nga mag-dwell ikaw dira, I tell you, dira ka na lang. Unang hambal sang iban, hambal sang iban sila nila, ang iban niya nga mga tao nakalabot na sa iban nga mga planeta pero ikaw ya ara kag yapon sa planeta sang sala kag kapaslawan. Hindi wala kaya ka move on. Abyan kay ginigugma, move on na bala. Don't dwell on the past because sometimes ina ang past nimo, amo ina ang naghawid sa imo to move on and at the same time to do things ilabi na gid ang mga butang para sa palabuton. Ang rason diri hindi naton malipatan ang aton mga salaokon, mga sayop or kapaslawan. Tandaan ta mga tanan kita abyan ka ginigugma may kasaypanan. Tandaan naton abyan ka ginigugma nga hindi kita perfect amo nang hambal nakon kagina.
kag may madamo kita nga mga limitasyon sa aton kabuhi. So, kung nagakahadlok ka nga mapaslawan kag makasala, tandaan nimo ni ibutang nimo kag isalig nimo ina sa Dios, saligan nimo ang Dios. Ilabi na gid in facing the future. Amo na nga may madamo nga mga tao nga hindi pag na fail na sila, hindi na sila magpadayon. It is because nahadlok sila nga basi ma-fail naman sila. And sometimes nagadwell sila sa ginatawag overthinking. Nga it is because abyan ka ginigugma ginalantaw nato ng aton kapaslawan nga natural naman nagali nga nagakatabo samtang nagakabuhi kita sa sining nga kalibutan. Amo na nga before ako mag-close kag magkadto sa cure kag solution in a biblical way, tandaan gid nimo hindi naton paglantawon ang aton kapaslawan, kundi lantawon naton ang dako nga Dios nga makasarang mag-restore kag makasarang magpatawad sa kung anuman nga sala nga nahimo naton sa aton nga pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. Amo na gani nga kung maglantaw ka, sometimes you overthink. Ilabi pagid kung hindi nami ang imo balatyagon, hindi nami imo pamatyag, and so on and so forth. But on the other hand, pwede gali nga ma-overcome nato ang ginatawag overthinking, ang sobra nga pagpaminsar or ang sobra nga pagpangunahuna. Ang yabi is disiplinahon naton ang aton pangunahuna. Aton idisiplinahon, aton i-control ang aton pangunahuna. Why? Because nagaabot ini ang overthinking, ikalima, tungod sang kakulang sang pagdisiplina naton kag pagpugong naton sang aton kaugalingon nga pangunahuna. Ano ang rason? Kay ginapasulod naton ang mga negatibo nga mga pangunahuna. Abyan kay ginig masugiran ta kano. Once nga pasudlon mo ang mga negatibo nga pangunahuna, then dira naga-start ang ginatawag overthinking. So that is why ang Bible nagatudlo bisan pa si Apostle Paul sa Philippians chapter 4 nga aton nga ginbasa bagulang. Nagtudlo siya sang pipila ka mga practical helps kag mga steps paano naton malikawan ang ginatawag overthinking. Paano naton malampuwasan ang ginatawag overthinking? Kag kabalo-bala kamo abyan ka ginigugma out of ambal sang isa ka writer, out of 100% nga ginapaminsar naton, 90% wala nga katabo. So that means 10% dira ang nagakatabo lang. Pero ang 90% wala nagakatabo. So, amo na gani nga may pila ka mga practical helps kag mga practical steps nga paano naton ma-overcome according sa pulong sang Dios. Kag amo na ang aton nga tun-an sa sining nga gabi kag ibilin ko sa imo paano nimo ma-overcome ang ginatawag overthinking. Number 1. Take note of this. Instead nga mag-overthink ka, pray for it rather than panicking. Kung ga-overthink ka, mga muyo ka, instead nga mag-panic ka. Kaya mo nang hambal niya dito sa verse 6, sila niya, do not be anxious about anything, but pray for everything. Kaklaro, sini ang hambal ni Apostle Paul, hindi ka magkabalaka, hindi ka magkalisang, hindi ka maghimudos, but rather, hambal ni Apostle Paul, instead nga maghimudos ka, instead nga magpanik ka, then you should pray. Because prayer is the antidote of worry and overthinking. You see? Ang pagpangamuyo, gali abyan ka ginigugma, ang pagtugyan sa kung anuman nga mga worries, anuman nga kahadlok, anuman nga mga overthinking, ang sobrang nga panguna-una sa imo panguna-una as of now, ang prayer gali abyan ka ginigugma. Antidote gali ini. Makabulong gali ini. Bulong gali ini resulta sang imo nga pagpangamuyo
mapunggan nimo nga mag-worry ka at the same time mag-overthink ka. Why? Kaya nga balgan ni diri, ihatag naton ang tagsa naton ka worry to God, kag magapasalamat kita sa Dios nga ining Diyos naton every time nga mag-pray kita, He is not only listening but He is able to answers our prayers. That is why ang ambal niya, bring every worry to God with thanksgiving. Ang problema laman sa aton kung kaysa, this is very sad to say, nagakahadlok kita sang mga matabo sa palaaboton. It is because we do not pray. Nakasubo kita kung kaysa kay kadamo sa mga tao nga mga moyo lang, mangayo lang bulig sa Ginoo kung may kinahanglan. Hindi ka mag-overthink. Because overthinking is not good. Ambal na akong kagina sa akong introduction, nagakuha sang aton kalipay, nagakuha sang aton kalinong, and at the same time, abyan kaginigugma, may posibilidad nga maggrabe ang imo nga worry and worry and worry and worry. That is why una nga remedy, una nga himuon nimo so that you can overcome sang ginatawag overthinking is pray instead of panicking. Imbis nga magsalangisag ka, imbis nga mag-worry ka, imbis nga mahadlok ka, then you should pray. Relax. Kaya ambal ko kagina, you cannot control. You cannot control sa kunanuman nga matabo kag magakalatabo sa sini nga kalibutan kag bisan pa sa imo kabuhi. All we have to do is to pray, to ask God sa iyang wisdom. All we have to do is pangayuon sa Ginoo because overthinking is sometimes the products of worrying. Ga-worry kita nga ga-worry ngan ga-worry. That is why when overthinking comes, ang una mo lang nga himuon is pray instead of panicking. Kaklaro sinanghambal ni Apostle Paul sa verse 6. Pray and pray and pray. Number two, God as the giver of peace. Ang aton lang gini mo, number 2, trust and rest in Him. Kung ang Ginoo nag-promise sang kalinong, bisan pa sa kagamo, bisan pa sa tunga sang kabudlayan, bisan sa ano pa kadagko nga mga problema, ang Ginoo yan nag-promise siniabyan. And if God promise peace, sabi nyo kung ano lang ginang imuon ta, panumdumon ta gini pirmi, saligan siya, and let us rest in His peace. Let us trust and rest in God's peace. Daw, pastor, kasimple naman ang ngayon pero kung wala ka salig sa Ginoo, kag wala mo ginatugyan initanan, wala mo gina-surrender, kag wala ka nag-rest sa kalinong sang Dios, I tell you, you will be struggling. You will be restless. Waay ka kalinong. Wala ka kapahuwayan. It is because you do not trust and you do not rest on God's peace. Philippians 4:7. Verse 7 na ta. Sila ni Apostle Paul, sa tapos nga magpangamuyo ta, sa tapos nga magpasalamat kita, sila niya, and the peace of God will guard your hearts and minds. Grabe, no? Ang kaayo kag ang kalinong sang Dios magagwardya, magatipig sang aton tagipusoon kag ang aton pangunahunay. Na balang makasiling ka, Lord? Ikaw na bahala sinitanan. Lord, ikaw kabalo sinitanan. Lord, gamhanan ka. You are able. If that is the case, then tandaan naton na biyang kaginigugma. Ang aton nga pagsalig will be paid off.
Kagang aton nga pag-rest in God's peace will become possible kay nga tuod ka nga nagasalig sa Dios. That is why ang point sa sini nga gabi is God's peace acts like a guard over our thoughts when we surrender them to Him. Ang kalinonggali sang Dios maga panghikot ini kag maga akto ini kaangay sang isa ka gwardiya sa aton nga pangunahuna kun ang tanan ginasurrender naton sa iya. That is why tonight sa aton nga pagtuon, let us choose to rest in God's promises, not in your fears and worries. Piliun naton nga magpahuway sa promisa, mga promisa sang Dios. Hindi sa aton mga kahadlok or aton mga ginakadlukan. Why? Abyan? Ang aton future ara sa kamot sang Dios. Amen. Ang aton nga future ara sa Dios kung imo, kung ihatag na sa Ginoo, then God will give it to you. Tandaan ta gina iya. Sige kita overthink. Sige kita pasobra sang aton pangunahuna. Rason nga wala naton ginpili nga mag-rest in God's promises. That's why let us choose to rest in God's promises. Hindi sa aton nga fears, hindi sa aton nga mga worries, hindi sa aton nga mga overthinking. Because every time, take note every time nga ginatugyan ta kag nagapahuway kita to the promises of God, we believe to the promise of God. May mga tinion kung kaysa nga ginabutang ta ang aton nga future sa aton kamot. Abyan ka ginigugma, I would like to tell you sa sining nga gabi, ibutang bala na ang imo buwas damlag sa kamot sa Dios. Yeah. Try to put it in the hands of God. Gamahanan na yang kamot sang Dios. Abi mo, sometimes naga-overthink kita, sulubra ang aton pangunahuna, grabe ang aton kahadlok sa future, grabe ang aton nga worry. It is because ginabutang tang aton nga future sa aton mga kamot. Ang Bible nagatudlo, hindi ta pag ibutang sa aton mga kamot, kundi ibutang ta sa Dios. Amo nang hambal ni Adria, and the peace of God will guard your hearts and minds. Siya na naya mga gwardya. Siya na naya kabalo. Siya ya nakakita sang tanan nimo nga palaaboton because He is the omniscient God. Kita ya nga mga tao, abiyan ka ginigugma, limitado lang kita ya. Limitado aton kaalam, limitado aton resources, limitado aton nga abilidad, limitado aton kusog, nga masakit kita kung kaisa. Amo na nga, sometimes kung nagamasakit kita, may mga overthinking kita nga ba, maano na lang ning akon pamilya kung mapatay ko, maano na lang ni sila, maamo na. Abiyan ka ginigugma, rest on God's peace. Salig na balatanan sa Diyos. Iya nga mga promises, wala iya nagakapaslaw. Ang iya nga mga promises, pirme nagakatabo. Why? Because God is our everything. God is the God of promises. Namo na yang aton nga Dios. Ikatatlo, para nga malikawan naton ang overthinking. Take note ikatatlo. Para nga malikawan naton ang overthinking is we need to filter our thoughts or filter your thoughts. Ang akon butsing gano naman sa laha or sa laa ang imo mga pangunahuna paagi sa pagpangunahuna sang insakto nga pagpangunahuna kag nagakaigo.
aton laman gud kung kaisa no nga naga-overthink kita, it is because sala man ang aton pangunahuna. Amo na nga sining Philippians chapter 4 verse 8 na kita. Ang hambal sa verse 8 sininya, whatsoever things are true, whatsoever things are pure, lovely, noble, honorable. Ambal ni Paul, think of these things. Sa aton pa mo ni, ang overthinking often comes from dwelling on lies or fears. Naga-overthink kita kung magpabilin kita bisan pa sa mga kabutigan kag kahadlok even in the future. That is why i-filter naton, salahon naton. Kung every time gani nga daw may negatibo nga mag-sit-in sa imo pangunahuna, panawag sa Ginoo kag pangayo bulig sa Ginoo. Kagambala ang Ginoo, Lord, isli man bisang positibo kag ina balang may ara iyaya langit nun kag Dios nun nga perspective nga panglantawon. Abim nyo, sugiran ta kamo pag once nga negatibo ang imo pangunahuna, kag dira ka lang mag-dwell, makapaminsar ka sang hindi maayo. You see? Makapaminsar ka sang hindi maayo. Kag inang hindi maayo nga mga paminsaron ina nga sa diin negatibo kag hindi makapahamuot kag makapahimaya sa aton nga Dios. That is why hambal din ni Apostle Paul sa verse 8, think of these things or think of that things. Why? Because abyan ka ginigugma, overthinking comes from dwelling on lies or fears. Amo na gani nga sa sini nga gabi no, before ko magkadto sa last nga point. Let us replace or kuhaon ta ang mga toxic nga mga pangunahuna or thoughts. Kag ilisan ta, bayluhan ta sang mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kabalo-bala kamo kadamo lang gid sa mga kamatuoran nga ginhambal sa balaan nga kasulatan, especially mga promises of God. Wala ka kinanglanon, kulang ang imo kinanglanon. Siling sa pulong sang Dios, ano ang hambal niya? But my God shall supply all your need. Sometimes you are alone. Hambal ni David sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. Ang Diyos kaupod ko. Klaro na kayo abyan. Kag kanami bala, batyagon nga you understand na hanungod sang kamatuuran about God, that the presence of God is there and the presence of God is more than willing to help you, especially kon ang mga toxic nga mga pangunahuna ginabayluhan mo sa kamatuuran gikan sa pulong sa Dios. So, amo na nga karon nga gabi, basaha ang pulong sa Dios. Pamatii ang pulong sa Dios. Naga-problema kita kung kaisa, naga-worry kita kung kaisa, naga-overthink kita kung kaisa. It is because, brothers and sisters, mas ginapa iral naton, mas ginapasulabi naton ang mga negatibo nga mga butang nga mag-sit-in sa aton pangunahuna. Pero kinanglan gali diri nga i-filter naton, salahon naton, kag dapat ang pasudlo naton ang mga positibo nga mga butang. Kag kanami balasang hambal sang 1 Peter chapter 5 verse 7. Hambal ni Peter, casting all your care upon him, for he careth for you. Ang hambal ni Apostle Peter, itugyan ta ang tanan sa Ginoo, kay ang Ginoo nagaatipan kag nagakabalaka sa aton. And that is our God. So, abyan ka ginigugma, we need to replace sa mga toxic thoughts
with the truth from God's Word. Puno-unta nga aton pangunahuna gikan sa pulong sa Dios. Aton siya nga butaon ng aton pangunahuna ang aton tagipusoon sa mga pulong sa Dios. Lastly, let us practice what we have learned. Kung ano ang aton nga mga natunan, ano ang aton mga nahibaluan, let us practice on it. Amo na gani ang hambal sang Philippians chapter 4 verse 9, whatever you have learned or received, siling ni Apostle Paul, put it into practice. Now, ang balon tagi kasi nga gabi, sagad lang kita kung kaisa magpamati. Kagbisan kami nga mga manugambal, sagad lang maghambal, pero kabudlay magpractice. You know, all that matters are hindi yang aton nga mga ginahambal. Ilabi na gid sa kamatuoran sa pulong sa Dios. All that matters are those nga ginbutang naton into practice. Kay bisan sagad pa ta magwali, sagad pa ta mamati, attentive ta magpamati, pero wala naton gina-practice ang aton na baton, ang aton na batian, then it will become useless. That's why biblical thinking must be applied, not just known. Ang Biblia nun niya nga panguna-una, i-apply ginaya sa panguna-una ta. Hindi lang nga naibaluan mo lang. Kay kadamo sa aton nga may ara iyaya, take note ha. Grabe nga biblical knowledge, pero asta lang sa panguna-una, wala sa tagipuson, kag wala ginahimo. Gapati ta nga ang Dios makakuha sang aton nga worries, sang aton nga fears, makakuha sang aton nga overthinking. Idi i-practice naton, saligan ta siya, patihan ta siya. Why? Because in practicing what the Bible says, tandaan mo ni, abyan kaginigugma. Kinanglan nga mangin intentional kita in applying scripture in our daily lives. Be intentional in applying scripture to your daily life. Hindi lang nga namati lang ta. Kundi mangin intentional kita. Kita gid mismo, purposely. Kaya muna sa ang pinaka-the best, kag pinaka-importante para nga makumbat naton, mabatuan naton ang overthinking, ang worry, ang fear to the unknown and even the future. Sa mga uncertainties, mabatuan naton when we apply the Word of God. That is why the cure for overthinking is not found in over-analyzing things that you have, but in trusting, salig sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo, mangamuyo ka, praying, and resting, salig, paway ka sa kalinong sa Diyos, kapromisa sa Diyos, and filtering sa mga negative thoughts and obeying the Word of God. Pagsalig sa pulong kag pagtuman sa pulong sa Dios, nagakuha sang aton nga overthinking o kon kabalaka o kon pagimudos, kag tagaan kita sang kaalam kalinong o ng aton pangunahuna will align sa Dios bisan pa sa iya mga pulong. Sa sining nga gabi, as I conclude, basi bala wala kapayat sang relasyon sa Ginoo. That is why kung maka-overthink ka
daw wala ka Diyos. Ako ng encouragement sa imo sining nga gabi, bato na si Jesus Christ nga imo Ginoo kag manluluwas. Ibutang siya sa imo tagipusoon. Inusuli ang imo mga sala. Kaya sa tutod lang, pag ginbutang mo ang imo pagsalig kag pagtuo sa Ginoo, you will be at peace and you will be at ease and you will be secured. Why? Because when you have relationship to Jesus Christ, you will be secured in the hands of God. Ang sikreto is, batonon mo, ibutang mo si Jesus Christ sa imo tagipusoon. Because every time nga ibutang mo si Jesus Christ sa imo tagipusoon, may relasyon ka, gitsurrender mong imo kabuhi sa iya, ginsalig mo ang tanan mo sa iya. Then, abyan, tandaan mo. Maangkon mo nimo ang matutuod nga kalinong, kag maangkon nimo ang matutuod nga kalipay. Pero kung wala ka relasyon kay Kristo, wala ka sang matutuod nga kalinong, kag sang matutuod nga kalipay. Pero pag ara si Kristo sa imo tagipusoon, maangkon mo ang matutuod nga kalipay sa imo tagipusoon. Kag kung Kristohanon ka na, nakabaton ka na kay Jesus Christ nga imo Ginoo kag manluluwas, kag pirmi kag yapon ga overthink, grabe ka mag-worry, grabe ka magkahadlok in the future. Ang kinahanglan mo lang, isurrender mong imo kabugusan sa Dios and allow Him to have the full control sa imo kabuhi, hindi ang imo kaugalingon. Kay liwat hambalon ta ka, if you want to control yourself, hindi ka gid makasarang. And you will found out worry, fears, kay limitado man ang imo ikasarang. Pero once nga i-surrender nimo ang tanan sa iya, then you will be at peace and you will have joy sa imong tagipuso. Sa mga nagaupod sa aton nga live, salamat gid. Kag before kita mag-pray, ang mga nabilin nga wala ko natamyaw, like sakay manang Sony Tablason ng Son, thank you for watching and listening. Sakay Inday AJ Magbanwa, thank you for watching nak. Sakay Ganggang, sakay GP no Hevero, upod sa imong husband nga nagalantaw dira sa may Sarait Himamaylan. Sakay Tuto JR, nak, thank you for watching. Nang Marino no lama-lama upod kay Manong Ronito, thank you for watching. Good evening Pastor, kanami gid bless ang message mo Pastor. Madamo gid nga salamat liwat Pastor. Salamat man dai GF sang pagpamati sa aton nga program. Glory to God. Manang Cleonor, thank you for watching. Sakay Ma'am Gemma Galiante Salomro, thank you for watching. Good evening man sakay Chay Bibi no Sumungsong. Salamat gid sa imong nga pag-upod sini nga gabi. Sakay Manang Yuli no Mungkada, thank you for watching no. Brother Yuli no Mungkada, thank you for watching. Bernie Sumungsong, salamat sa imong nga pag-upod. Sakay Ma'am Analisa no Tabligan Dalmasyo, salamat gid sa imong nga pag-upod. Sakay Lia no Talaban, thank you for watching Lee. Kabay Ginoo magapakamay sa imong bugos nga panimalay. Good evening man sakay Brother Dariel no Bungay dira sa Kabankalan. Sakay Nang Isada no Ma'am Isada Rosario dira sa Iloilo, thank you for watching. Good evening man sakay Sister Lilia Gayo and sakay Brother Let Go o kon Sister Let Go. Iado Juven no Dilocanog, thank you for watching. Sakay Sister Meride no Kabutan de la Cruz. Sister Meride, we're praying for you. Naga-pray ko sa imo nga mag-ayo na ikaw no sa imo ginabatyag. And also sakay Sister Sausa no Lucida Phoebe, thank you gid sa imo nga pag-upod sa aton nga program sini nga gabi. Sa tanan nga nagaupod sa aton nga program, salamat gid. Although nga hindi ko na kamo makita tanan, it's because medyo naga-loading kag mahina gid ang aton nga signal. Pero salamat gid manang Alma Traico kag sa iban pa nga nagaupod sa aton nga program, manang Rodita,
salamat gid no sa inyong pagpamati. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan kag kabay pa nga may nakuha kita sa aton nga pagtuon sa sining nga gabi. Maga-pray na kita. Lord, thank you for allowing us to once again study your words. Salamat nga natuduan kami kung paano namon ma-overcome ang overthinking. Ang sobra-sobra nga pagpangunahuna. Kay tuod gi Ginoo kung sige na lang kami pangunahuna kung anong matabo sa amon sa buwas orang mga possible nga mga failures o problema nga magaabot sa amon ora amon man mga kinanglanon, Lord. Ginakuha ang amon kalipay, ginakuha ang amon nga kalinong, hindi magnami ang amon balatyagon. Pero salamat Ginoo that you taught us tonight. Kakabay pa nga magapabilin ini sa amon tagipusoon. I-bless Lord ang tanan-tanan gid nga nagapamati sa sining nga gabi. I-bless si Sister Meride, ayuha siya. Kag ang iban pa nga nagamasakit. Duawa, i-comfort sila. Ayuha sila Ginoo. Kakabay pa kung tani Ginoo nga masettle sa amon pangunahuna. Nga hindi kami mag-overthink. But rather, isalig namon ang tanan sa imo. Kay ikaw nakahibalo sang tanan bisan pa sang amon buwas sa amon palaaboton. I would like to commit to you ang tanan nga mga OFWs, ang tanan-tanan nga ari diri nga nagaupod sa amon nga live streaming, sa amon nga 3-piece. Lord, bless them. Guide them. Protect them. Kag ang mga naga-travel, ang may mga trabaho, Ginoo, ikaw gid Ginoo magabantay. Ang magapahuway, ikaw magatipig. Kag pabugtawa kami buwas na adlaw nga may bag-o naman nga pagpangabuhi sa paglantaw nga positibo kag masinaligon sa imo kag matutom sa pagpangalagad sa imo. Salamat sa imo pulong, Father God. Kabay pa nga magapabilin ini sa among tagipusoon. And I am praying, Father, nga kabay pa magapabilin ini sa amon nga tagipusoon. I-apply namon ini. Ikabuhi namon. Kaya mo ning gusto nimo Ginoo. Salamat gid sabta kami sining nga gabi. Kabay pa na magapabilin ini sa amon tagipusoon. Amo ni amon pangamuyo. Bantay kami sa amon pagpahuway. In Jesus name. Amen. Salamat gid kag kabay pa no abyan kag mga hinigugma na nagaupod sa aton nga program. Dalayawon gid ang Ginoo kag kabay pa nga ang Dios magapakamaayo and also man sa kay Sister Becky no akomodar pasinabli nga nagaupod man sa aton nga program sa sining nga gabi. So wala na kita sang time and hopefully by next time maga-off the night kita. And kabay pa nga every time nga magatuon kita sa pulong makakuha kita sa mga leksyon kag aton gid ikabuhi. Kaya mo nang gusto sang Dios sa aton nga pagpangabuhi. So madamo gid nga salamat abyan kay ginigugma. Thank you sa inyo nga pagpamati kag pagupod sa aton nga program. Ining inyo kubos nga alagad Pastor Bits magapaalam na and may God bless us all.